kami sa farm, pero nag-decide kaming dalawa na maglakad mula rito hanggang farm para na rin exercise. So iniwan niya yung motor niya rito. So halika, hiking tayo. Exercise to, exercise. To everyday ginagawa mo to? Everyday. Everyday. So, exercise ha? Actually, 5 times a week. 5 times, Monday to Friday. Monday to Friday. Okay, rest Saturday and Sunday. Yeah. So kasi meron siyang manukan doon, yung free range na manukan. Pupunta siya sa farm para pakainin yung kanyang manok. So pag nagmumotor siya, iniiwan niya dyan. At saka naglalakad patungo ng farm. Mga ilang kilometro? Mga 2 kilometro siguro. 2 kilometro lakad. Kasi mainit. Okay, mamaya ubarin ko na itong aking kon. Sinuot ko lang kasi alam nyo na, mahangin sa motor kaya sinuot ko. Pero mamaya mainit na to. Yun. Dati, nung umalis ako rito sa Mindanao, rough road pa to. Pag umulan, walang truck na makakaakyat dito. Ngayon, tingnan nyo. Ilang kilometro to. Simentado na yung aming lugar. Yan. So lakad-lakad tayo. Exercise. So ito yung buhay niya rito. Kaya kung ano yung buhay nila, dapat ganun din yung sa akin para matuto ako. Kasi umalis ako sa aming lugar noong 1994. Ang unang balik ko is year 2000. Tapos nagbabakasyon-bakasyon na lang ako. Tagal no? Tagal. Hanggang ngayon. Okay. Walkie-talk. Walkie-walkie. Just arrived in the farm. Papakita ko muna yung free range chicken niya. Papakainin niya. Paalmusalin. Yan. Kita nyo ng farm ulit. Ito yung pangalawang beses na pagbisita ko dito. Kahapon yung isa. So sana napanood nyo. So i-explain ko mamaya sa inyo yung bagay na nakita nyo na mukhang binash nyo ako at ang aking bayaw. Morning. Pero malaki itong occupy nito to. Mga kalating hektarya to sa panok niya. No to, kalating hektarya to. Oh, yan. Oh, kailan to ready? Yan. Kailan ready to? Na katayin. Ready na. Oh, di ba? Ito yung mga manukan niya dito. Libre sa itlog siya. Okay. Sabi niya, kuha lang daw ako kung gusto ko. Para sa tinula or sa nilagpang. Oh, pinakain ako nito isang beses mula nung pagdating ko. So, yan. Aking lote din. Di ba? Kaya na kami dito. Pamilya, hanap buhay. Tulungan. So, ito siya. Kaya lang, may bako yun sa kanya para hindi makarating sa sagingan. Hindi niya masira yung sagingan. So, okay. Ganyan lang kami rito. To, lagaw konta. So, paalam ako sa kanya na ikutin ko muna yung farm para makita ko yung ano na naubos ba nila yung 3 hektaryang dilip. Okay, yung iba sabi taniman mo yung boundary. Baka sa unang vlog ko hindi niya nakita. Ito yung tanim ng boundary. Yan mga puno yan. Mga puno, boundary yan. Niyog. Ito yung kabila, hindi na akin yan. Sa kapitbahay namin yan. So, ito yung right of way ko rito. Akin ito, pwede kong taniman to rito. Pero sabi ko, wag ng taniman para makadaan yung multi-cab. Kasi yung ino-occupy ko, medyo malayo-layo pa. Okay, kasi nga 8 hectares ito. Okay, yan. Saging ang tatay ko. Sabi niyo madumo, talagang ganyan yan. Hindi na maapektuhan yung saging kasi malaki na yung saging. Yung gitna niyan, kalabasa. Yan, nagsipagtago lang yung kalabasa. Tapos ang ginagawa, pag abunuhan, ganitong itsura niyan. Yung punuan lang ng saging ang dinadamuhan. Yan, tapos dyan ang abono sa gilid. Yan.
lahat yan ng saging ganyan ang itsura. Yung gitna, hayaan mo yan dyan, hindi na yan makakapekto sa saging kasi malaki na yung saging. So kay tatay ko, tinaniman niya yung sa gitna ng kalabasa. Yan, makita niyo mga kalabasa yan. Okay? Ito yung akin. Yung finance ko. Yan. Wala na yung layang dahon. Naubos na nila kahapon. Yung pag-delift nila. Ubos na. May nakita pa ba kayong layang dahon? Wala na. Yung damo, hayaan mo lang pag next week, bago mag-abono, mag-round weeding ako. Round weeding tawag niyan. Ibang bayad na naman yan. Tsaka abono. Round weeding, abono. Ganyan yan. Yung damo sa gitna, isprihan ko yan ng damo, yung pampatay ng damo. Ganyan. Pero tingnan nyo, wala na ang layang dahon. Okay, kahit dito sa malayo makikita mo, wala nang layang dahon. Tingnan natin yung isa pa, yung bago kong bili na farm. Ganito, diba? Medyo madamo na. Ngayong Friday, mag-i-spray muna kami ng dahon. Next week ay abono. By April 10, kung hindi ako magkamali, April 10 mag-abono kami. So round weeding, linis, pabilog, tsaka laglag abono. Okay. Ito, diba? Linis, no? Oh, wala na yung layang dahon. Kahapon, kitang-kita nyo yung layang dahon, diba? Pero ito tingnan nyo laya, kasi ini-sprayhan namin to. Makikita nyo to by next week. Talagang nakadapa ng damo nito. Ang importante sa damo, hindi tataas ang damo. So, lahat ito, round weeding. Round weeding, tapos pagsaka ng abono. Yan, ganyan. So, ang round weeding dito is 3 pesos kada puno. So, kung 3,000, kasi itong sa akin, 3,000 na puno ito. So, yan. 9,000 ang bayad. Okay, iba pa yung ngayong Friday magkuhan kami i-spray ng dahon. Pero tapos na talaga nila yung delift nila, oh. Wala na ang laying dahon. So babayaran. Ang bayad ko naman sa kanila, may nagtanong sa akin kung ano ang klaseng bayad ko. Pakyawan po dito. Oh, so papakyawin nila yan. Lahat. Yung weeding, yung lifting, delift, pakyaw yon. So for example, yung pakyaw sa itong 3,000 na puno na pag-delift nila, hindi naman lahat ng puno mayroong layang dahon. Kaya 2,000 pesos, ganoon yan dito. So sabi nga ni bayaw ko, hindi matapos yan ng isang araw. Mayroon silang 2,000 pesos. Pero yung arawan dito, around 300 pesos. O kung medyo galante, bigyan mo ng 350. So ako 350 yung binibigay ko. Para sabi ko ito, pang merienda nila yung 50. Yun. Okay na. Ito, wag po kayo mag-alala sa damong ito. Bali ito ngayon kasi every afternoon dito umuulan. Ang damong ito ay nakakatulong din sa pagsipsip ng sobra-sobrang tubig ng ulan. So anyway, mag-round weeding kami before April 10 or something like April 10, between April 10 to 15. Tapos bagsak na abono. Okay? So ako lang mag-isa rito, yung kuya ko na sa kanyang manukan. Ganda, diba? Kahapon makita nyo, laya eh. Daming laya. Yun ang style nun. Pag layang dahon, tinatanggal yung layang dahon. So, marami pa akong mga comments na nababasa. So kanya-kanya tayong opinion. I respect everybody's opinion. Entitled kayo nyan. Pero mas lalo akong nakikinig sa mga yumayaman na mga farmers dito. Kaya nang sinabi ko kapon, meron tayong isang farmer dyan na mas bata pa sa akin. I-interview natin kung papayag siya. Kaibigan ni Bayok yun, ni Toto. Interview natin. Kasi dati siyang sundalo. Tapos nag-resign, nag-farm, at kabili ng masasakyan, kapatayo ng magandang bahay.
dahil lang sa saging. So, if he's able to survive and become someone like big time in our barangay, tanong ko sarili ko, kung may ganito ako kalapad na lupain, bakit hindi ako? All I need is from the start is finance. So sabi niya nga, siya nga daw noon, nangungutang-utang siya para pang finance ng kanyang saging. Ako pa kaya hindi ko na kailangan mangutang. So kasi itong bagay na ito talagang pinaghandaan ko to. So nung binili ko to last year, itong 2 hectares na to, sabi ko meron akong pang finance. So yan. Yung kay tatay ko, iba din yun. Finance na yun. Sarili niyang finance yun. Yung kay Toto, of course, iba din yun. Sarili niyang finance yun. Gumagamit lang sila ng aking lupa. Pati yung kuya ko, yung poultry niya. Pero ganyan kami rito. Kaya kailangan kung anong meron ka, share. Hindi mo na kailangan parintahan sa mga kamag-anak. Kung anong mga available na mga lupa dyan. Sige. Basta meron tayong pangkabuhayan. Diba? Ganun lang yun. Kaya, ano mo sa inyo? Okay. Po, ganda rito kasi dito may mapunong kahoy. Sa lilim ka, hindi ganong mainit. Dito sa probinsya namin, pag dito ka na sa bukid, mahangin. Sabi nga Toto minsan, pag malakas ng masyadong hangin, hindi makakaganda sa dahon ng saging. Kasi nabibiyak yung dahon ng saging. Makaka-apekto pala yon. Pero anyway, sa ngayon hindi naman gaanong malakas ang hangin. At yeah, may nagtanong din sa akin kung nadadaanan kami ng bagyo rito. Of course. Pero hindi gaanong malakas katulad ng nasa Bicol. Dito hindi gaano. May mga bagyong dumadaan pero hindi gaano. Ang nangihinayang ako, kung nakita niyo yung mga punong nakakataasan yan, Falcata tree yan. Tanim ng tatay ko yan. Pero dahil kulang ang gobyerno, support ng gobyerno, hindi namin napakinabangan. Puno ng Falcata tree to dati, dito. Puno. So pinutol na ng tatay, binenta, pero lugi talaga kasi mura. Akala ng tatay ko, naniwala sa noon sa gobyerno na magpagtanim ng Falcata tree, maganda kasi after 8 years, maganda ang pera sa Falcata tree. Pero wala. Pinutol na lang tatay ko. May nagsabi sa akin na yung farm hindi dinamuhan, madumi daw. Ano masabi mo? Hindi, ito kasi madumi pa kasi hindi pa namamatay yung damo. Bagong spray lang ito ng herbicide. So mga 2 linggo, makikita nyo pag iba-vlog ito, wala na yung mga damo-damo. Ganito kasi sa amin. Hindi naman kailangan talaga na malinis talaga na walang damo. Kasi nakakatulong din yung damo minsan sa mga saging. Pero pagka medyo malago na yung damo, kailangan din talaga sprayan. Ito, tingnan nyo. Yellow na siya, parang patay na, laya na. Laya na yung mga damo. Kasi sprayan. Sprayan. Mamamatay na yan, mga sa susunod na linggo, wala na yan. Ganito Spray na yan na sa amin, ini-sprayhan ng herbicide. Kaya wag ko kayong magtaka, bakit ganito? Normal yan papalakihin mo na yung damo. Medyo malaki na yung damo, tsaka ka mag-spray kasi kung maliit pa, mag-spray ka na, mayroon na namang tutubo, mas magastos ka. So tingnan mo ito, dumidilaw na. Ito, mamamatay na ito. So, spray talaga ang ginagamit natin dito, pampatay ng damo. Minsan naman, hindi naman kailangan talaga na papatayin mo yung damo kasi nakakatulong yun. Mas malamig kasi sa saging pagka mayroon ding damo. Minsan, lunmawir lang ginagamit rito. Hindi, ang sabi nga nung expert na kinausap ko, sabi niya, normal yan to kasi maulan dito sa atin. Ang gagawin niyan, nakakatulong yung damo sa pagsipsip din ng sobra-sobrang tubig. Kasi hindi maganda sa saging yung sobra-sobrang tubig. Kasi tuwing hapon dito sa amin, sa mga itong panahon, umuulan palagi. Kailangan din ng damo. Kailangan din ng damo para tulong sa pagsipsip ng tubig. Pero ang gagawin to, pagkabuno, i-round weeding. Ito, lilinisin yung paligid ng saging. Tsaka babagsakan ng abono. Yan. So, at least malinis na yung wala na yung mga layang dahon. Naubos talaga nila, no? 4 sila kahapon Ubos talaga yun, 3 hektarya lang. Pandali na sa kanila yan. Sanay na sa trabaho.
Ganun talaga. Ikaw, pagka hindi ka sanay, matagal mong maubos. Pero sila kasi halos ito na yung anak buhay nila. Ito na yung mga ginagawa nila araw-araw, yung routine nila ba. Kaya ganun talaga, mabilis sila pag mag-delisting. Tsaka ito, may nabasa din ako bakit yung area ko walang bakod. Ewan ko, baka hindi nyo nakita ito. Nakabakod, naka-alambre yan. Oh. Yung buong 2 hectares naka-alambre yan. Maliban doon sa slope area. Sa may stream, papunta sa stream. Wala nang bakod yun doon kasi stream. Kasi yung slope area, akin din yun. Yun yung parang extension ng bukid, ng farm. So hanggang stream, hanggang sa sapa. Yan. Pero masaya ako dahil nalinis na nila ang layang dahon na alis. Bayad na lang, bayad. So bayad ngayong Friday. Pag magsipagbabaan sila doon sa barangay Singilan, bayad na. Para pamalingki. Ang gagawin nila pag araw ng palengke, pagbayad, mamamalingki sila. Ganon. Ganon lang yung buhay dito sa probinsya. Okay. So dito, meron din silang kunting piggery. Pang konsumo lang ito, di ba? Piggery. Pag malaki-laki na to, pwede ka na mag-request ng palitsyon. Ayan, oh. Ito sa bayo ko to, kay Toto. Yan. Ito pa, ito. Lahat to kay Toto. Simpleng diskarte ni Toto, oh. Diba? Ganda ng piglets ni Toto, oh. Yan. At least dito, wala may magreklamo kasi sa farm. Okay. Uwian na. So dito na kami. Matarik na yung araw, kaya uwian na. Yan. Ano, timpa? Uy. Timpa. Wait. Timpa. Timpa. Yan. Native na kape with Coffee Mate. Ayos! Karating ko lang galing sa bukid. Gutom. May nagbigay sa akin ng pangmerienda na kaibigan nating Muslim. Kasi kuha nila ngayon, buka. So, Mubarak. Eid Mubarak. Ito tawag ito, pandi alam. Ito yung specialty nila. Dito ako lumaki sa Dado, dito sa aming barangay. Kaya alam na alam ko to. So for almost 20 years, more than 20 years, ako magkamali. Ngayon ko ulit matitikman. Tsaka ito. Ito yung parang kalamay hati ng mga kaibigan nating Muslim. Tsaka papaya. With native na coffee. Talagang na-enjoy ko talaga rito sa Dado. Dito sa aming barangay. Ang tama. Gutom galing sa bukid. Kape. Pantay sa kape. Subukan natin itong pandialan nila. For how many years? Ngayon ulit makatikim. Jubis. Masasabi ko talaga iba. Galing ng mga Muslim gumawa nito.
Mm. Mhm. Mm. Malagkit. Tapos ang sabi to kasi malagkit. Lahat malagkit, oh. Yun. Mm. Oh. Mm. Higop ng kape. Mm. Original na malagkit. Hmm? Mm. Tay, Linda. Pandi alam. Mm. Buksan natin to, tingnan natin. Iba to eh. Parang konto. Kalamayati na nila. Mm. Oh. Siksik. Ito talagang konto. Latik. Merong latik. Ah. No, no. The best. Ang latik din nagpapasarap nito. Hmm. Hmm. Unbeatable. Dito sa barangay namin sa Dado. Marami kang mabibili na mapang merienda. Yung parang talagang gawang Pinoy na pang merienda, yung mga lokal na mga nakatira dito. Puto, bibingka. Tapos yung bibingka may talaga may niyog. Puto with cheese. Mm. Oh, so tikman natin papaya. Bigay din to. Lahat to bigay. Sobrang tamis ng papaya. Ito gusto ko. Ang dalam tsaka ito. Up. Talagang mabubusog ka rito. Parang ito yung pancake ng mga Muslim. Pero crispy to. Ito crispy. Ito sa gilid crispy. Ayos. Mananaba talaga ako rito. May gulay. Control tayo sa kain. Ale! Merinda ka na. Tapos silang lahat. Dito. Parang ini-ignore nila yung ganito. Siguro dahil nakasanayan nila. Pero ako, yung pagkasabi sa akin, gusto mo? Of course! Gusto ko. Bigay lang lahat to.